Antibacterial soap na patunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation through capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calad Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatili,
mas pinalakas at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang ating oras, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Sit back, relax, at makipagkulitan sa inyong favorite besties tuwing Sunday morning. Samot-saring usapan, anything from A to Z. Sagot na yan ng Diyosa ng Bayan. Diyosa Cruzat at ng nag-iisa hiyas ng radyo. Wina Pearl Hesoro sa Huntahan. Huntahan. Magandang umaga, magandang Sunday morning Luzon, Visayas at Mindanao. Happy Sunday morning Pilipinas, ngayon ay February 22, 2026. Ang huling linggo sa buwan ng Pebrero, makakasama sa inyong favorite Sunday morning habit. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Bina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Kitang-kita ko kagad Boracay, pasok sa pinakamagandang beach sa Asia. Parang nakaka-good vibes na agad. Parang nakaka-miss. Paano naman nakaka-miss? Never pa naman ako nakakapunta doon. Meron pa nga yan yung susunod ng Boracay, kung di ako nagkakamali, ube. Parang mabenta sa ibang bansa. Totoo ba? Hala, hindi ko pa man din favorite ang ube. Yun ang pinaka-ayaw kong flavor ng ice cream. Maliban na syempre sa vanilla. Kasi parang feeling ko napaka-plain. Vanilla. Uy, gustong-gusto ko kaya ang vanilla. Ano ka ba? Ube ng Pilipinas, mabenta sa ibang bansa. Oo. Diba? Pero kasi kung simplihan lang, doon na lang ako sa pinakang yung chocolate. Pag when it comes to flavor ng ice cream. Coffee crumble. Ayan, mga masasarap yung mga ganyan. Ba't mo napunta tayo sa ice cream? Kasalanan nung ube. Pero congratulations sa Boracay at sa Pilipinas. Kabilang tayo dyan sa mga pinakamagagandang beach sa Asia. Ano ba yan? Ngayong taon ba yan o last quarter? Ngayong taon, kung di ako nagkakamali. Or last year. Last quarter siguro ng 2025. Diba? Anyways, syempre, dadakuan natin yung mga usapang dalampasigan, usapang beaches later on this year. Yes, kasi nga natatandaan ko noong nakaraang taon na Beshi, parang lahat ng mga pwedeng gawin tuwing summer ay napag-usapan Totoo natin. Yan. Mapa-sportsman yan, mapa-outdoor or indoor activity. Siguro, syempre, pupuntahan ulit natin yan some other time. Lalo na pag papapalapit na talaga ang summer season. Diba? April, May, March, mga ganan. Pero ngayon, syempre, February 22, kamusta naman ang inyong Pebrero? Napunong-puno yung ating buwan o talagang sakop na sakop ang 4 na linggo. Kamusta naman po ang mga pagdiriwang celebration natin ngayong month? Ang dami syempre nangyari. Maliban sa mga usaping politika, isyong panlipunan, isyong pambayan, ang dami mga nangyari syempre sa buhay-buhay ng everyone. Ang dami syempre nagdiwang ng kanilang kaarawan.
At kanina nga, kaliwat kanan, Beshi, ang ating marathon, ang mga takbuhan. Ay, okay. Akala ko movie marathon. Hindi, marathon. Kaliwat kanan kanina, Beshi. Kaya't maraming kalsada ang sarado simula kagabi. Ay, okay. Mga fun run, Fun ganyan run, ba? oo. Speaking of that, alam mo ba, Beshi, na-late ako kanina kasi nga sobrang traffic. Ay, akala ko kasi takitakbo ka din. Hindi. Sobrang traffic, Beshi. Kaya na-late ako kanina ng pasok kasi nga madaming kalsada ang sarado kanina. Hindi naman nakitakbo si Kyle. Hindi kasi kasama ko siya Ay, kanina. sayang. Kasi kung hindi siya uupo, alam ko tatakbo yan. Alam naman natin ang friend natin na yan, napaka-healthy. Pero syempre, kahit huling linggo ngayong buwan ng Pebrero, ay huwag naman po tayong tamarin. Alam naman natin kapag Sunday mood, parang tulala lang buong araw. Parang ang sarap lang magkape-kape, magmuni-muni, di ba? Minsan kasi kapag Sunday, yung iba talagang aminado tayo, tamado mood na tayo dyan. Parang naka-on na yung ating sarili na parang gusto ko tumunga nga na lang ngayong araw. At syempre meron din tayong mga kababayan, Beshi, na parang ang Sunday, yan ang kanilang start ng week. Pareho sa atin, di ba? Yan ang start ng ating linggo kasi nga may trabaho na naman. From day off to trabaho mode ka agad. Oo, pero syempre yung iba ang Sunday reset mode Reset nila. mode, yes. Ayan, doon sila maglilinis ng kanilang bahay. Maglalaba. Or kung ano man yung kung hindi man gawaing bahay yung pang-reset sa kanilang utak. Halimbawa like mag-muni-muni nga, manood ng movie, lumabas, gumalang, alone time, ganyan, solo time with themselves. Minsan ganyan yung pang-pa-reset ng iba sa mga kababayan natin. Yung iba, iniisip agad, Lunes bukas. Akala ko ang sasabihin mo, yung iba iniisip, kanina pa lang na alas 4 ng umaga, iniisip na, ano bang masarap na tanghalian? Pwede naman yan. Alam mo yung Diba? pang-araw-araw, yung magandang problema siya. Kasi meron naman tayong pangbili, meron tayong pangluto, pero hindi natin alam Parang kung... yan ang tinatawag nating good problem. Yan. Kasi meron tayong pambili, Beshi, di ba? Oo. Tapos hindi na natin maisip kung nagmanok na kahapon, nagkarne na ng baboy ng isang araw. Eh, syempre, pag ganyan, gulay naman. Yan, gulay diba? naman. Pero yung iba dyan, kahit medyo malapit-lapit tayo sa PEDSA de peligro kasi isang buwan na after ang salary, yung iba napapaisip, gumastos pa rin. Yan, mag-take out, magpa-deliver ng food. Nabanggit mo, Beshi, ang buwan. Isipin mo, parang noong nakaraang buwan, yung buwan ng January, parang sobrang tagal. Parang inabot tagal. tayo ng ilang araw. Parang sabi ng iba, January 54. Pero ito namang buwan ng February, parang sobrang bilis. Parang in a snap, patapos na kagad. Oo, ano week na lang, bukas-bukas, may isip mo, Miyerkules na agad. Ganon kabilis. Tapos, dadako na tayo sa buwan ng Marso hanggang sa magiging Burr months na naman. Hoy, napaka-uwi mo! Ay, na yan. Tumalot ka ng madami. Uwi man din ito. Meron pa tayo June, July, August. June, July, August wala tayong buwan ng wika. Ay, buwan ng wika. Madami mo palang pagdadaanan. Pero yun nga, parang sobrang bilis pa rin naman talaga, Beshi. Ay, pero hindi ha. Tinan mo yung Marso, umuulan ng araw. Parang puno, 4 na araw na lamang punong-puno na siya. 4 days na lang, 5 weeks siya. 5 Sundays. Diba? Meron tayong 5 Sundays next month. 5 Sundays nyo kami makakasama. Biruin nyo yun. Biruin nyo yun. Pero syempre, Beshi, bago sa ating mga lalimang usapan, syempre, kung nitong mga nakaraang araw ay puro mabibigat na usapin tayo sa ating panlipunan, usaping politika. Samahan nyo kami hanggang alas 11 ng umaga. Chillax lang tayo, kumustahan lang. Pero bago tayo dumako sa ating kumustahan, ay balikan muna natin ang mga pinakahuling balita na ating tinutukan, of course, dito po sa DZRH. Hindi tatalima ula sa ating mga balita, hindi tatalima ang grupong Bagong Alyansang Makabayan o Bayan sa ipinatutupad na no rally zones sa kahabaan ng EDSA sa darating na February 25. Araw po yan ng Miyerkules. Sa isang statement, sinabi ni Bayan na Presidente Renato Reyes na hindi magugunita ng tama
ang EDSA People Power Revolution kung lilimitahan ang kanilang freedom of expression. Sinasalungat umano ng pagbabawal sa mga pagkilos sa EDSA ang tunay na diwa ng People Power na nagpatalsik sa diktadura ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Una rito, inanunsyo ng MMDA na bawal magsagawa ng rally sa EDSA Shrine at iba pang bahagi ng EDSA. Tanging ang gagawing pagkilos lamang sa People Power Monument ng trillion peso march ang papayagan. Sa kabila nito, iginiit ni Reyes na magmamarcha pa rin patungong EDSA Shrine ang kanilang grupo upang ipanawagan ang pananagutan sa mga nasa likod ng flood control scandal. Samantala, 10 mga dating opisyal ng Philippine National Police ang bumona ngayon ng kani-kanilang mga sindikato. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, ang mga nasabing opisyal ay may mga sinibak dahil sa iba't ibang krimen. Hindi na idinitalye pa ng kalihim kung ano ang pagkakakilanlan ng mga ito, pero ilan lamang sa kanila ang mga may kaso ay rape at extortion. Sa kasalukuyan, sila na umano ngayon ang mga nasa likod ng iba't ibang krimen na tulad ng kidnapping. Tiniyak naman ito na tuloy-tuloy ang pagtugi sa mga umano'y ex-PNP officials ng mga law enforcement agency. Isinusulong ngayon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagpapaganda sa pasilidad ng mga terminal na malapit naman sa mga mall. Ayon kay LTFRB Chairman Vigor Mendoza III, makatutulong ito na mahikayat ang publiko na gumamit ng pampublikong transportasyon. Binigyan din ni Mendoza na ang public transport ay hindi lamang tumutukoy sa mga moving facility kundi pati ang mga fixed facility tulad ng shopping centers. Kailangan anyang pagandahin ang mga nasabing infrastruktura upang mapaganda rin ang commuting experience ng mga Pilipino. O tama ito kasi kalimitan sa mga mall doon madami ang crowd. Matatanda ang aabot sa 116 terminal operator ang inisyuhan na ng show cause order dahil sa kakulangan sa maayos na pasalidad para sa kanilang mga pasahero. Sa iba po nating balita, apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon ang nasa 107 na paaralan at higit sa 52,000 na mag-aaral sa Negros Island Region. Ayon sa Department of Education, nasa 85 na eskwelahan ang exposed sa mga volcanic hazards. Dahil dito, kinailangan ng ilipat sa ibang mode of learning ang klase sa mga apektadong paaralan upang hindi maantala ang kanilang mga klase. Tiniyak naman ng DepEd na patuloy ang kanilang koordinasyon sa mga DRM office para sa mga sinasagawang preemptive evacuation. Sa kasalukuyan, wala namang mga paaralan sa rehiyon ang ginagamit bilang evacuation center. Hoy, dalawang maswerteng mananaya mula sa Pangasinan ang maghahati sa 45 million peso na jackpot ng Philippine Charity Sweepstakes Office sa Grand Lotto 655 draw nitong Sabado ng gabi. Baka naman, ayon sa PCSO, nakuha ng dalawang betor ang winning combination na 9, 23, 3, 49, 50 at 1. Aba, tatlong single digit to. Samantalang wala namang nanalo sa Lotto 642 na may jackpot na 20,493,989 pesos. Para naman po sa numerong 33, 38, 15, 20, 41 at 37. Congratulations po! Eto naman, Beshi, huling linggo na nga ng buwan ng February pero bad news pa rin. Dahil ihanda na ho ang mga bulsa, asahan na ang panibagong pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Ito po ay sa Martes. Ayon sa oil industry sources, tataas ng 40 centavos hanggang 60 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang posible na namang maglaro sa piso hanggang 1 peso and 20 centavos ang dagdag presyo sa diesel at kerosene. Mula po noong Enero, hindi na muling nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene. Bukas po malalaman ang final oil price adjustment na ipatutupad naman po tuwing araw ng Martes. At yan po ang mga pinakahuling balita na ating
tinutukan dito sa DZRH. Sa ating pagbabalik, mag-usap-usap tayo, magkumustahan tayo, live tayo sa DZRH News Television dyan sa YouTube. Comment down, baka may gusto kayong pabati, pahabol na pangmalakasang confession sa inyong crush. Diba? Confession? Kasi magtatapos na February. Live din tayo, Beshi, sa ating Facebook via DZRH News at napapakinggan at napapanood sa madaming cable channels. Of course, meron tayong text line. Baka may dito, anonymous na gusto magpadala ng kanilang mensahe. Take it away, Beshi. Ang aming pong text line 0919-2826-485. Sa mga gusto pong magpadala ng kanilang mensahe, ikwento nyo po sa amin. Ano po ba ang inyong balak ngayong huling linggo ng buwan ng February, diba? Tsaka kung papaano ba nila sasalubungin naman ang Marso. Oo. Yan, kasi alam ko madaming naglo-look forward dyan kasi sa huling linggo ay Holy Week. Holy Week. Yan. Papasok na tayo sa Holy Week. Sa huling buwan, huling week ng March. Yes. Diba? Pwede po kayo mag-text sa aming text line 0919-2826-485. Samahan niyo po kami ni Beshi Mina hanggang alas 11 ng umaga. Pansamantala po tayong maghahanap buhay. Ang ating oras, 10:22 in the morning. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Champion Detergent. Tapat po sa inyo. MX3. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Sinasabi sa attachment theory ng psychologist at psychiatrist na si John Bowlby, ang uri ng relasyon daw na mayroon tayo sa ating pagkabata, sa ating mga magulang o maging sa ating primary caregivers, healthy man o hindi, ay ang humuhulma sa ating pagkatao at relasyon natin sa iba sa ating pagtanda. Kaya naman upang suportahan ang pag-aaral na ito, nabuo ang ideya ng 4 na attachment styles na nade-develop sa edad na 6 na buwan hanggang 2 taon. Una na dyan ay ang secure attachment. Itinuturing ito bilang healthiest sa 4 dahil dito sinasabi na ang isang bata ay inalagaan ng mabuti ng kanilang mga magulang at sinisigurado na lahat ng pangangailangan nito ay natutugunan. Dahil dito sila ay kakikitaan ng emotional stability, security, self-assurance, emphatic, less aggressive na pag-uugali habang lumalaki. Sa kanilang pakikitungo naman sa iba, sila ay kakikitaan din ng positibo, trusting at lasting na relasyon sa ibang tao. Pangalawa ay ang avoidant attachment o ang insecure attachment. Kabaliktaran sa nauna, ito ay isang defense mechanism kung saan ang isang bata ay nagsha-shutdown emotionally, resulta ng pagpapabaya ng magulang sa nararamdaman at pangangailangan nito, kung kaya mas pinipili na lang nilang maging ilag upang maiwasan ang rejection. Sa pakikipagrelasyon naman nila, sila ay medyo challenging na i-handle dahil hindi sila madaling magbigay ng tiwala sa iba at may takot na ipakita ang vulnerable part ng kanilang sarili. Pangatlo ay ang anxious attachment. Tulad ng avoidant, nade-develop ito mula sa kapabayaan ng mga magulang o guardians. Subalit sa halip na mag-shutdown, nagpapakita sila ng mataas na level ng anxiety at may tendency na maging clingy dahil sa takot na ma-reject. Sa kanilang pakikipagrelasyon, sila ang mga nagnanais na makaranas ng close and intimate relationship. Ngunit mayroong takot na sila ay iwanan, kaya't sila ang mga taong kailangan ng patuloy na reassurance mula sa kanilang partners o kasama. At panghuli ay ang disorganized attachment. Katulad ng avoidant at anxious, ito rin ay may tuturing na ikatlong uri ng insecure attachment kung saan naguugat ito mula sa emotional unresponsiveness, unresolved trauma o history of abuse ng mga magulang o caregiver. Kaya nagre-resulta naman ito sa inconsistent behavior at identity crisis sa mga bata. Sa pakikipagrelasyon naman, challenging rin sa mga taong ito dahil sa hirap nila pumasok sa isang seryoso na pagsasama dahil mas nangangailangan sila ng close connections sa kanilang partner. Maaari rin sila na maging controlling, toxic, clingy at hirap sa pakikipag-usap ng maayos. Pagbibigay linaw naman ng mga eksperto, habang lumalaon ay maaari namang mag-improve o mag-heal ang attachment styles ng mga tao at hindi naman permanente dahil sa mga karanasang nagtuturo at nagpapabago sa atin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Che, akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. NBC Milliones. NBC Million. Tatlong minuto bago mag-alas 10:30 ng umaga. Tuloy-tuloy tayo dito sa ating kwentuhan sa Huntahan. Hanggang mamayang alas 11 ng umaga. Of course, batiin natin, Beshi, yung mga nakatutok sa atin dito sa YouTube. Napakadaming comment ni Sir Melvin Letrodo. Hindi natin may isa-isa. Pero good morning, happy Sunday morning sa'yo. And of course, kay Bentong. Meron siyang comment. Siguro ito dun sa presyohan ng oil products next week. Ang banggit niya dito, ayos na daw yan. Konti lang ang taas ng presyo. Ang importante ay meron na mabibili, hindi daw tulad nung 70s. Okay ngayong this week, pero babawiin niya sa mga susunod na week. Di ba minsan may mga big time oil price increase? Minsan kasi, Beshi, ang hindi okay dyan simula January pa yung yung rollback. Hanggang ngayon, patapos na yung buwan ng Pebrero, pero hindi pa rin tayo nakakaranas ng rollback. Yun, Sir Bentong. Baka naman meron kang masasuggest. Magandang umaga din kay Ma'am Teresa Yenza. Sabi niya ay, Christmas na agad. Ito ata yung binanggit ko kanina na agad. Oo, yan na ata yung binanggit ko kanina. At syempre, batiin din natin, Beshi, ang mga nagko-comment sa ating Facebook Live. Go. Kay Raul Destacamento, magandang umaga po. Magandang umaga din kay BF Francisco. At syempre, kay Alvin De Torres, good morning, watching from Laguna Bel Air, Tribinian, Laguna. Hello po, good morning. At good morning din po kay Marilu Geronimo, watching from Cabanatuan City. Yan, good morning po. Kanina, Beshi, pinag-uusapan natin yung parang tamad mode pag Sunday at saka yung reset. Kwentuhan natin yung ating mga kababayan na nakatutok sa atin kung ano nga ba yung parang small things that we do para tayo ay makapag-relax, makapag-reset. Ako kasi kwento ko kahapon, nagpalit ako ng bedsheet. So parang dun pa lang, parang yun na yung pag-reset ko kahit hindi naman ako naglinis ng buong bahay. Pero yung mismong space ko, malinis ko, parang yun na yung pinakang reset ko para sa pagpasok nitong panibagong week na naman, which is the last week of February. Small things lang na nakakapag-good mood sa atin, nagdadala ng good vibes, di ba? Kasi syempre, biruin mo, di naman sa tinagala, pero yung parang isang week mo na panibagong yung space mo, nalinis mo, di ba parang nakakadala ng good vibes para naman mabring mo siya sa papasok na working week na naman. Di ba?
At syempre, yung ginawa ko naman kahapon, natulog lang ako, Beshi. Gusto ko yun, natulog. Natulog lang kasi alam mo naman yung pasok ko pagka kinabukasan, madaling araw. So parang, ang para sa akin talaga, ang linggo ko ay Sabado, ang Sabado ko ay kailangan kong matulog, mag-gain ng energy kasi nga, sasabak ulit ako sa gera pag linggo, yan. Pero syempre, pagka hindi naman ako makatulog, ang mga ginagawa ko siguro yun, naglalaba, pagka may oras pa, laba, maglinis, yan, alam mo yung nakita ko, declutter. nakita kong meme online, yung one day off ka tapos gagawin mo ng isa day off, maglalaba ka. Maglalaba ka pa, Kaya parang minsan medyo nakaka-stress na rin na isang araw na nga lang, day off ko, tapos maglalaba pa ako, mga ganun. Pero alam mo, yung hindi mo talaga siya mabibitawan, kailangan mo kasi talaga siyang gawin eh. Pero aminin man natin, Beshi, sa hindi, parang nakakawala siya ng stress. Pagka naglalaba ka. Alam mo, Beshi, noong college ako, mga ikwento ko lang. Go ahead. Meron akong professor na sabi sa kanya noon, or di ko alam kung according to studies to ha, pero sabi daw sa kanya noon, pagka stress ka na, lalo na sa pag-aaral, or kung hindi man sa pag-aaral, sa trabaho, try mo daw maglaba. Or gumawa ng mga bagay na household chores, ganon. Yung para pag kang naglilinis, parang ganyan. Or kasi parang, nakakalimutan mo yung iniisip mo nga pagod sa trabaho, pagod sa pag-aaral. Kahit yung ginagawa mo, nakakapagod din. Wala, bakit kayo? Sabi daw, tapos alam mo, simula noong nalaman ko yun, trinay ko siya, Beshi. Effective naman sa akin ng very, very life. Kapag nasi-stress ka, pwede yung akin. Total, mahilig ka na mag-try. Hindi. Ano ka ba? Pero yun nga, sabi daw, effective siya na way para mawala ang stress mo. Kasi parang doon mo na i-google yung iniisip mo eh. Parang nafo-focus ka dyan. Hindi ka nafo-focus sa mga nakakapagod na bagay. Although nakakapagod maglaba, pero alam mo yun, habang naglalaba ka, nagmumuni-muni ka. Hindi mo maiisip yung kung ano man yung dagok na pinagdadaanan mo sa pag-aaral, sa iyong trabaho. Isipin mo pa, Beshi, habang naglalaba ka, may maganda ka pang background music. Ayan, nakaka-good vibes din yan. Good vibes. Tapos kanta-kanta ka lang. Ayan. Diba? Maganda kaya yun, Beshi. Tapos pagkatapos ng iyong gawain na yan, alam mo yung nabawasan ka ng bigat kasi nawala yung yung inyong laundry problem. Yan. Tapos maaliwala sa pakiramdam. Ang gano'n na bagay na parang iisipin mo, wala na naman akong labahin. Next week ulit. Yan, kung ang akin ay magpalit ng bedsheet at kay Beshi Wina ay maglaba, ano naman po ang mga simpleng bagay na nakakapagpa-good vibes sa inyo dyan? Alam mo ba, Beshi, eto may nag-comment sa ating YouTube Live. Ano sabi? Sabi ni Sir Melvin Letrodo, kailan po ba ulit ikaw, Binibini Diyosa, maglilinis ng iyong bahay? Kasi willing po akong mag-voluntaryo. Willing na, voluntaryo pa to. Grabe to, Beshi. Willing daw siya nga tulungan ka para maging malinis. Malinis ang iyong bahay para kahit ni isang langaw, wala naman. Uy, tama-tama. Meron kaming hugasin doon. Pwede pumunta ka muna. At sabi naman dito ni Sir Bentong, libangan ko po ang paglalaba dahil alam ko malinis ang isusuot namin. Happy people do not have the best, they make what they have the best. Ay, wow. Nice one. Diba? Sabi ni Ma'am Teresita Atienza, dati daw pag Friday or Saturday, talagang laundry day at cleaning ng buong bahay. Ang relaxation daw niya. Ngayon, per room na lang ang cleaning niya. At least naglilinis pa rin siya. Ay, nako. Uy, pero alam ko, ito, isa pa to na nakakapagpa-good vibe sa atin. Alam mo yung simpleng bagay, pero nakakapagpadala ng good vibes sa iyo, nakakapagpagaan ng iyong mood. Pagkain. Ay, oo naman. Oo. Parang, walang araw ata na hindi tayo kumakain. Uy, pero iba yung kakainin mo yung kinikrave mo. Oo. Parang napaka-fulfilling, Beshi. Alam mo yung kapag sobrang ang bigat ng araw na to, makapag-ice cream nga. Pero hindi yung vanilla flavor. Kasi ayoko na. Grabe ka naman sa mga may gusto ng vanilla flavor. Gusto namin yun, Beshi. Respeto naman, no? Respeto naman. Hindi. Vanilla flavor, ew.
Alam naman natin na may malaking factor ang pagkain sa mood. Yung parang paggising mo sa umaga, ay parang, alam mo yung pagdilat ng mga mata mo, alam mo na parang ang pangit ng araw na to. Pero kapag nakapag-sip ka ng coffee, ayan, na may dalang good vibes na yan, buong araw. Iba talaga kasi kapag nagkape ka, maliban na doon sa mga bawal magkape ha. Alam mo, Beshi, parang hindi lang din siya kape. Pati rin yung mga kababayan natin dyan na mahilig mag-hot choco. Ayan. Kung hindi hot choco, gatas. Parang kailangan nila ng warm hug sa morning, so warm di ba? hug, yes, di ba? Yan ang mga ginagawa nila. Siguro, pati na rin, Beshi, yung mga, mga nanay at tatay natin o yung mga ate at kuya dyan na kung hindi man nila hindi man sila ganun kagusto ang kumain everyday, siguro ang libangan nila, Beshi, ang magluto para sa kanilang loved ones, di ba? Alam mo, nabanggit ko kanina yung warm hugs, magigop ka ng kape, hot chocolate. Alam mo sa amin sa probensya. Ano sa probensya? Yung mainit lang na tubig bago ka, hanggang ngayon, Beshi, yun ang ginagawa ko. Pag hindi kasi pagising ko doon, diretso ligo na ako. Di ba? Alam mo na yan. Diretso na tayo. Akala ko, at so biniring mo pala yung gawain sa probensya dito sa kamay nila. Oo, na ngayon, Beshi, pagka gising ko, ligo ka agad. Tapos, pakalas maligo, asikaso. Tapos, diretso na dito sa trabaho. Pagdating ko dito, Beshi, dun pa lang ako iinom ng tubig. Ako kasi, pero yung tubig ko, maligam-gam or mainit. Ako kasi sanay ako, yung tumbler ko nasa katabi ko. So, paggising ko, inom ka kaagad. Inom ka agad ako. Pero okay lang din naman yun. Oo naman, okay naman yun. Water is life. Yeah. Kung ano mang klaseng water yan. Water is life. Kumukoy-koy na. Si Kuya tayo muna ay mag-commercial break. Pag-usapan natin later on ang iba pang mga simpleng bagay na nakakapagdala ng good vibes sa inyo. Lalo na ngayong Sunday morning na tamad mood. Alam naman natin kapag Sunday para nakakatamad mag-stretching, ibahagi ninyo sa amin ang inyong sikretong malupet para ganahan sa buong araw na ito. Sa aming pagbabalik niya, huwag niyo kaming iwan ng ating oras sa 10:38 ng umaga. DZRH number 1 na naman! NBC Milliones, NBC Milliones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Milliones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Milliones 2026. Sali na! MBC Milliones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nutella Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Maulan man, no
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Taba sa maraming bagay, kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2. Meron na naman tayong 15 minutos bago mag-alas 11 ng umaga. Pag-usapan naman natin na Beshi Win na yung small wins, yung mga mini wins. Kasi minsan kapag may mga na-achieve tayo kahit papaano, kahit maliit man yan, parang napapagaanan yung ating mood, yung ating kalooban. Diba? Ano ba pag sinabi nating small wins? Siguro kahit yung para sa akin, yung kahit hindi ka bigay ng sobrang laking effort pero nagawa mo siya
Pero effort is effort pa rin naman, din naman natin minamaliit yan. Ano bang small wins? Like, natapos mo yung task mo, yung binigay sa'yo ng teacher mo, nakagawa ka ng assignment, nagawa mo yung pinapagawa sa'yo ng boss mo, nakagawa ka ng presentation. Yan. Yan yung Beshi, yung mga sinasabi natin na small things that aren't small for me. Yes. Siguro, Papa-Eglas tayo dito napapalala. Pero ano ba para sa akin, lately siguro ang na-achieve kong small win ko, maliban sa makapagpanitong bedsheet. Ano, Beshi? Ano yan? Siguro, hindi mo na-complete yung 1 week trabaho ko last week kasi nagkasakit tayo Pero siguro sa iba nating mga katrabaho, yung makakomplete tayo ng 1 week. Yun, pwede yun. Pwede yan. Kaya siguro yung 1 day ka, alam mo kasi minsan paggising mo sa umaga, today is the day ba na mag-absent ako? Today is the day ba na tawag dito na call in ako call in ka na may sick ka, parang ganyan. Pero pag minsan, nalalabanan natin yung mga ganyan yung mga tinig sa ating utak. Small wins yan. Diba? Today is the day ba na hindi ako mag-snooze ng alarm clock ko? Hindi ba ako malilate? Yan. Siguro kung hindi ka malilate, like today, hindi ako na-late, small win yan. At isa pang example dyan, Beshi, siguro yung mga nakikinig at nanonood dyan na parang may nag-whisper sa tenga nila na uy, mag-order ka nito. Pero sa isip nila, wala na akong pera, ba't pa ko order niyan? Check out na yan. Oo. So, nalabanan na nila yun, Beshi. Hindi sila nag-order, diba? Yung mga tinatawag nila ng mga impulse buying. Yan. Kung madami, ako nag-add to cart ako kagabi. Add to cart naman. Oo. Meron akong goal kung kailan ko siya i-place order. Siguro kapag napay ko tong ganitong bill, naluwagan ako yung aking expenses, saka ko siya ibabay. May mga ganun. Wala namang masama na mag-add to cart ka basta mag-set ka ng timeline. Oo. Yan, Beshi, yung first stage, add to cart. Ayan. Ang second stage dyan, Beshi, pag nilayan mo kung worth it ba, kung kailangan mo ba talagang bilhin. Tama. Ayan. Ang third stage dyan, Beshi, may pambili ba ako? Ayan. Diba? Ang fourth stage, yun na yun. Magde-decide ka na talaga, bibilhin ko ba o ano hindi? ba yan, decision mo. Kung kailangan mo ba talaga yan. Diba? Siguro isa din na achievement na kahit wala kang pera, o kung ano mang 8 hours of sleep. Oo naman, 8 hours yan, of sleep. Diba? Napaka laking achievement na yan kasi ako kasi minsan 6 to 7 lang Meron ding achievement, Beshi, yung parang hindi ka nag-inarte sa isang araw. Yung mga ganon, di ba? Parang ang hirap naman gawin yan Yung hindi ka mag-inarte sa isang araw. Ano bang klaseng pag-iinarte yan? Yung mga kababayan natin na nagka-cutback sa kanilang mga pagkain. Like, hindi ako nakapag-soda today. Yan, achievement yan. Achievement yan. Oo. Diba? Kailangan mong i-celebrate yan. Kasi yung mga small wins mo na yan, kailangan i-celebrate yan. Kasi sa mga susunod na panahon, mga big wins naman yan. Diyan nagsisimula ang ating panalo sa buhay. Yeah. Siyempre, one step at a time, di ba? Magsisimula tayo sa maliit hanggang sa lumalaki yan at kalaunan, ayun na, ma-achieve na natin yung mga bagay na gusto talaga nating ma-achieve sa buhay. Tama. Ano yung hindi ka nakapag-soda ng isang araw, pag tumagal yan, ano na yan, parang isang taon na yan. 2 diba? taon. Hanggang sa never ka na talaga ulit nag-try ng soda. Maliban na lang kapag parang nagustuhan mo. Wala namang masama kapag parang cravings mo siya, pero kailangan talaga limitations. Yes. Baka meron kayong mga small wins diyan. Ano mo yung siguro yung mga estudyante na nakikinig sa atin, makasagot lamang sa recitation ni teacher. Okay na sila doon. Yes, tama. Yung wala silang review, stock knowledge lang. At siguro, Beshi, sa mga nanay natin dyan, small win na nila yung parang makapaghanda ng breakfast para sa kanilang mga anak na papasok sa eskwela at sa kanilang mga asawa na papasok sa trabaho. Tama. Speaking of ating mga Mother Earth Sunday, budgeting yan. Budgeting day. Ano ba dapat ang mga ilalabas na kaperahan ngayong papasok na linggo, lalo na papalapit tayo sa Petche de Peligro. Ano
ano ba ang dapat, paano ba mag-budget, mamamalengke pa ba ako, o pagkakasyahin pa ba natin, pagkakasyahin na lang natin yung mga natitira sa ref, kung may natitira pa. Sabi dito, Beshi ni Ma'am Teresita Atienza, pag nakaluto ako ng ulam or dessert or cake na masarap at gustong-gusto ng mga anak ko, ay small win ko na yun. Tama. Diba? Ganun talaga eh. Parang minsan, Beshi, hindi siya para sa sarili mo. Parang kung napapasaya mo ang mga taong mahal mo sa buhay, achievement na din siya. Achievement mo na yun para sa'yo. Diba? Yan yun. Yung mga nanay naman natin na nagmumukmuk ngayon dyan sa kanilang bahay at kung ano bang parte ng bahay ang kanilang uunahing linisin. Siguro kahit one area lang, achievement na din yan. Oo naman. Kahit for today, yung banyo lang, okay lang yan. Sa susunod na mga araw na lang yung living room. Diba? Living room, kitchen. Ayan. Pero diretso pa rin tayo sa sa paglilinis ng ating bahay. Kasi dyan nagsisimula ang mga dumi-dumi pagka hindi tayo naglinis. Siguro alam mo, kapag may gagawin ka lang na konting kibot, linisin mo na lang din agad. Para hindi siya matengga hanggang sa tumagal ng tumagal, dumumi na dumumi ang bahay. Hindi ba maipon yung dumi, Besh? Tama. Like kapag naliligo ka, magkuskus ka dito diyan. Di ba? Para alam mo yung paminsan-minsan kasi hindi lang na para kung wala tayong time like one whole day para maglinis, hindi na natin siya kakailanganin kasi nalinis na natin siya nitong mga nakaraang araw. Sabi ni Sir Melvin Letrodo, ang kanya daw ay makita ko lang po kayo, okay na po yun. Talaga ba? Sabi ni Bentong, sana of the marunong mag-bake kasi si Ma'am Teresita Atienza ay pag nakaluto daw siya or naka-bake, ayan. Kasi nagbi-bake ata si Ma'am Teresita Bentong, siguro kung achievement mo siya, why not pag-aralan mo? Magiging big achievement mo siya at the end of the day, di ba? Shout out daw sa DZRH News also sa ating dalawa. Number 1, ang DZRH, mabuhay daw ang DZRH News. Sabi yan ni Christian Gatbonton. Yan. At Beshi, ito may papaabot lang tayo, Beshi, ngayong araw dahil sa mga kumukonsumo po o customer ng Maynilad, meron pong water interruption. Simula po yan ngayong araw, alas 8 po kanina hanggang mamayang 11:59 ng gabi. Grabe to, Beshi. Isang minuto na lang. Oo, grabe to, isang minuto na lang, February 23 na. Ito po ay dahil sa pagbabalit ng water quality sa Laguna Lake during amihan season. Ang location po niyan ay sa Putatan and Poblacion Water Treatment Plant. Ang mga apektado po nitong water interruption ay sa Barangay Sukat, Muntinlupa City, sa Barangays BF Homes, Marcelo Green, San Antonio and San Isidro sa Parañaque City, 'di ba? Ito po. Pero may nananawagan sa atin, nakikiusap sa mga kaukulan. Yung iba daw dyan ay more than 1 week na silang 16 hours a day, walang tubig. Yan nga ba? Baka Beshi, naman ang po, sinasabi nila. masolusyonan natin yan dyan sa mga kaibigan natin sa Maynilad. Baka po matutukan. Ang hirap po ng walang panligo. Oo naman, Beshi, di ba? Kailangan nating maligo at syempre may iba tayong mga kababayan na linggo na nga lang ang rest day, ang day off, tapos ang linggo nila ay nakalaan sa paglalaba. Hindi pa makapaglaba. Makapag-refresh ng kanilang mga katawan. Paano ba naman kasi yan? Kasi wala na namang kuryente tuloy. Tubig. Water. Sabi natin kanina, water is life. Yes, water is life. Kailangan natin yan. Oo, kailangan natin yan para mabuhay. Kaya naman po magalaw natin ang ating baso. Diba? Alam mo ba, Beshi, sabi pa nila sa mga nagko-comment dito sa atin, sa nagpadala ng itong mensahe ay 16 hours a day walang tubig, Yun na nga. diba? 1 week na nilang nararanasan na 16 hours a day. Pero mo yun, meron lang po tayong 24 hours isang araw. Bago tayo magtapos, sana po may natutunan kayong malaki na
aral kahit papaano dito sa ating mga napag-usapan. Kung paano ba kahit mga small things that we do na nakakapagpa-good vibes, mga small achievements natin, mga ginagawa natin ng mga sa buhay-buhay na nakakapagpa-good vibes sa atin kahit na nakakatamad ang Sunday. Diba? Bago tayo magpaalam, maraming salamat po sa mga tumutok sa amin sa YouTube, sa ating Facebook, and of course, shout out na din sa aking La Familia na palagi ang nagkatutok diyan sa Lucena City sa aking Mother Earth na nagbabatay ng kanyang mga apo. Sa aking mga pamangkin, kay Arnie, kay Ellie, kay Rap-Rap at kay Atara at sa aking kapatid na pauwi na ate. Hindi ko alam kung gaano siya katagal dyan sa Davao na nag-night market kagabi. Wow! And of course, aking sisterette na si Joy. And of course, merong pabati, happy birthday kay Doc Nika and shout out daw kay Chef Rain. Yan, happy birthday po Doc Nika and hello po, happy Sunday morning kay Chef Rain. At syempre, Beshi, batiin ko din ang pamilya ko dyan sa Sorsogon, si Mama Gina at Papa Edwin, sa aking mga kapatid at pamangkin na nag-birthday, ang pamangkin ko nag-birthday noong February 20. Belated happy birthday, Laren, di ba? Yes. At syempre, sa sundo ko dyan sa labas, hello, wait lang. 4 minutes, ito na, extra na. Maraming salamat po sa mga sumama sa amin ni Beshi Wina dito sa inyong favorite Sunday morning habit. Ito po ang kuntahan na kasama ang inyong favorite Beshi. Isa ko po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Susunod na po ang programang Ang Galing Mo Dok. Ang ating oras sa 3 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2.